Magandang oras mga ka-good news. Ito yung pinakamatinding kaganapan ngayon sa Amerika, ang assassination attempt kay Donald Trump. At ngayon sa bidyong ito atin bigyan ng reaksyon. At bago tayo magpatuloy, atin muna pakinggan ang introduction galing kay PMC Pinoy Mystery Channel. Donald John Trump ang naging ika-45 presidente ng Estados Unidos mula taong 2017 hanggang taong 2021. Sa kasalukuyan ay balak na tumakbong muli sa nalalapit na halalan. Ilang araw bago ipahayag ng Partido Republika ang pag-endorso sa kanilang kandidato sa pagkapangulo, ang kontrobersyal na ex-president ay haharap at magsasalita sa rally ng Pennsylvania. Isa sa mga estado ng Amerika na may pinakamaraming populasyon. Makasaysay ng lugar dahil sa dito sumabog ang Civil War at dito rin naisulat ang Declaration of Independence ng Amerika. Mga alas 6 ng hapon nakatakdang magsalita si Trump sa siyudad ng Butler sa harap ng libu-libong mga taga-suporta. Lingid sa kanyang kaalaman na ilang minuto lamang ay magbabago ang takbo ng kasaysayan ng bansa. Eksaktong 6:03 p.m. noong umakyat sa entablado si Trump habang inaawit ang kanta na God Bless America. Matapos ang panguna, habang nagsasalita ang dating presidente, mga 6:11 p.m., isang tunog ang kanyang narinig sa kanyang kanang tainga. Dito muntik na ito si Donald Trump. Kasi 1 inch na lang talaga o kahit 1/2 inch lang na pagkilos niya ay tatama na sa kanyang bao. Yung bala ng Armalite yun 223 caliber. Napakalakas na baril nun. At ang bumaril ay 20 anyos pa lamang. Matthew Crooks, isang binubuli na estudyante sa kanyang school, sabi ng kanyang mga kaklase. Kaya delikado talaga itong mga binubuli na mga bata. Pag lumaki, ay may tendency na mag-revenge sila at ang revenge nila ay mapunta sa ibang tao, hindi sa yung mga nagbubuli. Well, papatuloy natin ang balitang ito at bigyan natin ng reaksyon. This time, galing kay Shalky Parma. Take a look at what happened. Got you, sir. I got you. Let me get my shoes. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Watch out. Wait. Meron palang tinamaan dito na isang supporter patay at dalawa yung injured. At ilang segundo lang daw ay patay din yung shooter dahil merong nakadeploy diyan na mga sharpshooter or mga meron ding mga sniper diyan ang nagbabantay kay Donald Trump. Kaya ilang segundo lang patay din yung si Matthew Crooks. Maswerte talaga dito si Donald Trump. Pangalawang buhay niya ito. Kasi 1 inch lang talaga ang adjustment. Patay na sana siya. Eto na si Shalky Parma ating pakinggan. Some spectators saw him outside. They say that he was behaving in a strange manner, so they tipped off the security officials. But before they could get to him, Ayan, patay he siya, opened fire on Donald Trump. He was stationed at a nearby building, less than 450 feet away from Trump. The attacker was at an elevation, so he had a clear line of sight to Trump. Some eyewitnesses saw him just moments before the attack. Malapit lang pala ang target, hindi umabot ng 200 meters, 118 lang. Malapit lang yan. Kaya pala nadaprisan niya si Donald Trump. Siguro yung kanyang rifle ay hindi gaanong na-adjust yung telescope. Kasi bakit hindi naman tatamaan mo yung lapit-lapit lang at meron ka pang sniper rifle. Yung AR Armalite na klase 223 caliber na merong scope at ang lapit-lapit lang, hindi niya natamaan.
walong kalabit ni Matthew Crooks sa kanyang baril. Kasi semi-automatic yung kanyang baril. Hindi fully automatic. Kasi kapag fully automatic, pang military. Kapag civilian, ang nabibili na baril ay mga semi-automatic kagaya dito sa Pilipinas. Okay, so ito tingnan natin mabuti nung naganap dito. Crooks, the shooter, was using an AR-15 rifle. It's a rifle pala. semi-automatic weapon. This gun is quite popular in America. It can fire multiple shots. Ito pala yung baril niya, ang ganda. AR-15 pala yan, ang ganda ng scope. Kaya lang siguro hindi niya na zero, hindi niya na adjust sa zero adjustment. Kaya hitting right kasi sa right ear tumama. Kunting click na lang yun eh. Dalawang click na lang siguro ng windage ng scope ay tatama na talaga yun. Shots in quick succession. When the first gunshots were heard, there was complete mayhem at the venue. Secret Service officers rushed to the stage to protect Donald Trump. As you would know, Secret Service is the agency that is tasked with protecting American leaders. Ang galing ng mga Secret Service palang tawag diyan, mga men in black. Ang bilis nilang maka-cover kay Trump. Kung dito yan ay patay na si Trump. Kung mga natin dito, mga bodyguard ang tawag. So they moved in quickly to shield the former president. But one spectator was killed, in all likelihood by one of the 8 bullets that were fired. 2 other people were injured as Trump supporters ran for cover during the attack. Mabutit 3 lang yung tinamaan kasi 8 kalabit ni Matthew Crooks. Iyang dami-daming tao. Kaya napakaswerte ng crowd. At 3 lamang ang tinamaan. Kasi kung atin iisipin yan ay pwedeng 8 bala, pwedeng sobra pa sa 8 ang tatamaan kasi tatagos yan sa katawan. Tatagos sa katawan ng isang tao ang AR-15. Napakalakas na baril niyan. I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What just happened? That's a team of snipers. They're part of the Secret Service. The snipers were facing the attacker. They shot and neutralized him. And all of this happened within seconds. Ayan, grabe, ang bilis. Second lang at naka-response na kagad ang sniper na nagbabantay kay Donald Trump, ang Secret Service. Galing talaga ng bodyguard ng presidente ng Amerika. Magagaling na shooter, sniper. Talagang mabilis ang kilos. Okay, tapusin na natin ang bidyong ito. But it could have been a lot worse. The investigators found bomb-making materials in the attacker's car. So why did Crooks do it? Why did he try to assassinate Donald Trump? Bakit nga ba? Well, sa narinig ko ay personal lang talaga nagalit niya. Hindi niya nagustuhan si Trump. Sino ba namang magkagusto diyan kay Trump? Ang bunganga niyan masyadong matabil. Diba? Kaya meron talagang naiirita ng mga tao na merong diferensya sa utak. Itong hindi pwedeng magpapalipas ng galit at babaril ka agad. Well, dito sa dulo ng video ay merong mga kaklase. Ang shooter si Crooks, yung shooter ni yung bumaril kay Trump. Merong mga kaklase siya dito at nagsasabi kung anong klaseng estudyante itong si Crooks. So far, little is known about his intentions. Reports say that he was acting alone. So was this a politically motivated attack? Again, we don't know. The full story is yet to come out. Crooks was a registered Republican. That's all that... Side effect itong binubuli ang isang estudyante. Habang bata pa, binubuli sa school. Katulad din yan sa anak na sinasaktan ng magulang. Karamihan ng mga psycho killer ay ganyan eh. Yung mga batang sinasaktan sa tahanan ng mga magulang na sobrang pag maltrato,
paglaki ng mga batang yan ay karamihan diyan ay papunta sa negative side. Merong magiging mga killer. Kagaya nito kay Crook, yung itong shooter si Crooks. Ito pala nung maliit pa, nung elementary ay binubuli pala ng mga the most bullied kid daw yan. Yan ang halos oras-oras daw binubuli dahil sa kanyang itsura na parang nerd, binubuli palagi. Kaya nang magbinata na siya, 20 years old, ito na yan. Parang killer na siya. At wala nang takot kasi revenge na yan eh. Parang nag-revenge siya na dapat hindi ginaganon siya nung bata pa siya. Kaya merong merong adverse effect or psychological effect yung binubuli natin ang mga maliliit, ang mga bata. At kahit mga anak natin sa bahay, kapag sinasaktan natin ay ganyan din yung lalabas, magiging magiging ganitong klaseng mga tao. Yung bigla na lang magwawala, bumabaril at hindi tumitingin sa importansya ng buhay ng tao. Okay, so yan lang ang ating reaksyon sa nagbabagang balitang ito tungkol sa itong failed assassination of former president in America, Donald Trump. At ganito talaga ang epekto pala kapag binubuli natin ang mga bata sa school. At kahit mga anak natin na sinasaktan sa mga tahanan, sa ating mga bahay, ay paglaki niyan ay ganito ang mga karamihan, ang kanilang tendencies. Ang kanilang attitude ay parang yung magiging astig sila at mag-revenge. Kaya ito ang nangyari kay Crook, kay Matthew Crooks, ang shooter ni Donald Trump. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpapaalam na. Ingat kayong lahat and God bless the Philippines.